Yang bakat na yan, imbis na mag-free siya na maggalaw yung clutch lining natin, magiging stopper yan. Paano natin i-improve uli yung performance ng mga lumang motor tulad ng mga Yamaha RS DT, yung mga TMX, lalo na ngayon yung mga naluluma na ring mga XRM 110, 125, at saka lahat ng mga motor na manual at semi-automatic. Dahil dito, kaya nating i-improve yan, ibalik natin sa original na performance niya. Bago natin simulan, pa-subscribe naman po kung yung hindi pa nakasubscribe sa channel ko, at pa-like and share na naman para at least papaano mayroon tayong maidagdag na kalaman sa mga nagmumotor o nagdi-DIY na nagkukumpuni na ang kanilang motor. Right, ito yun. Unang-una, ito yung tinatawag na clutch bowl o clutch hub. Dito yung nakapasok yung clutch lining natin, yung trabaho niya. At saka in between sa clutch lining ay mayroong clutch plate. Yun. Hanggang sa mapuno yan. Ito yung nag-absorb sa momentum ng revolution ng transmission pag tayo ay nag-change gear. Siya yung absorb ng ikot para hinto siya, tapos papasok tayo ng first gear, second gear, third, saka fourth o fifth o sixth doon sa mga DT o kaya reader na 150. Ngayon, ito yung itsura niya pag napuno na siya. Merong 6 o kaya kung ilan ang gusto nila, pwede lang i-upgrade yan. Ngayon, dito yun, pag tayo ay pipihit ng clutch natin, bubuka hit ng clutch. Yan, bubuka. Bitaw ng clutch. Pihit ng clutch. Bitaw ng clutch. Yun yung mangkuha niya. Yun yung trabaho niya. Buka-buka yan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit na-delay yung pagpihit ng clutch natin, ma-delay yung pag-response sa makina dahil dito po. May bakat na. Yan. Yang bakat na yan, imbis na mag-free siya na maggalaw yung clutch lining natin, magiging stopper yan. Kaya nadidili yung pag-arangkada o kaya pagpasok ng cambio natin ng ilang milisikan. Mafe-feel nyo yan pag kayo ay mahilig talaga sa quick response na mga performance ng motor. Yan yun. Ang pangalawang dili rin ay itong tinatawag natin na rubber damper niya. Nilagyan ko ng marker para makita natin. Ayan tingin dito. Dapat natin. Kita nyo. Isa rin yan sa cause ng delay ng pag-arangkada ng motor natin. Yan. At saka isa rin yan sa ingay ng clutch side natin. Kasi aalog-alog na yan. Best thing to do is papalitan yan. Meron namang
tinda doon sa mga tindahan ng mga motor parts na rubber damper kung anong uri ng motor. Papakita ko sa inyo sa sunod na vlog ko yung paano magpalit nito, itong mga rivets na to, at saka sa ilalim na niya yung tatawag na rubber damper. Tapos itong mga bakat-bakat na to ay ipa-file natin yan hanggang sa mawala yung bakat niya. Although medyo malaki-laki na yung clearance niya, imbis nga yung clearance niya yan ay ganyan, tingnan natin, oh. Yan, since pinapile natin, medyo may mawawala kunti sa dinaanan ng file kasi hinahabol natin yung ilalim ng bakat. Pero kung gusto nyo ng maganda yung performance at walang ingay, kasi iingay yan kunti, pili na lang kayo ng bagong clutch bowl o clutch hub. Pero pag wala kayong budget, kaya i-file nyo na lang yan para makatipid. So yan lang po yung tip ko. Salamat sa panonood. Sana subscribe nyo yung channel ko para maraming matulungan na mga DIY na mekaniko, para dagdag kaalaman naman po nila. Salamat po.